Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 11, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. So it is a threat to our national security, but it is not an act of war per se. Muling pambobomba ng tubig ng China sa PCG vessel. Mariing kinondena ng Pilipinas. Habang bangka ng Christmas convoy ng Atinto Coalition, matagumpay na nakaabot sa Spratly Islands. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na paano niloloko-loko tayo dito. Matapos lumabas sa pagdinig ang ilang paglabag sa prangkisa, operasyon ng SMNI, pinasususpindi na ng Kongreso sa NTC. 3.768 trillion peso budget para sa 2024. Niratipikahan na ng Senado at Kamara. At sa ating balitang showbiz, BTS members Kim, V at iba pa, mawawala nga ba ng maraming buwan dahil sa mandatory military enlistment? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mariing kinokondena ng Armed Forces of the Philippines ang muling pambobomba ng China ng tubig sa PCG vessel ng dalawang magkasunod na araw. Habang Philippine Coast Guard hindi naman gagayahin ang ginawa ng China. May balitang A to Z, si Kim Salinas. So it is a threat to our national security, but it is not an act of war per se. Malaking banta sa seguridad ng bansa ang hindi lang isa, kundi dalawang magkasunod na araw na pambobomba ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel nitong weekend. Nagsagawa kasi ng resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Of course, threats sila because it is a serious escalation of detentions between both countries. No? Umaabot sa almost 50 yung mga Chinese Maritime Militia plus Coast Guard plus People's Liberation Army Navy na nandun sa Ayungin Shoal nung kahapon. Bagamat may dalang banta ang naganap na pambobomba ng tubig, maituturing naman na matagumpay ang naging resupply mission ng pamahalaan. Yung ating mission sa Baho de Masinloc na nagkaroon ng water cannon and many things ay naging matagumpay dahil nakapaghatid tayo ng libo-libong fuel at nakapatid tayo ng supplies at Noche Buena para sa 30 fishing vessels na Pilipino. Mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay sumama sa misyon at naranasan at nasaksihan ang naturang pambubuli ng Chinese Coast Guard. The China Coast Guard wantonly disregarded maritime safety and demonstrated unprofessional behavior starting at 5:53 a.m. yesterday. It unleashed its water cannon several times, resulting to engine malfunction of ML Kalayaan. And that is why it has to be towed back to Palawan Port by a Coast Guard vessel. Dagdag pa ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na nagdulot ito ng pagkasira ng barko ng bansa. These irresponsible and dangerous actions led to a collision at 6:39 a.m. that damaged one of the posts of Onaisa May 1. Habang iginiit ng Philippine Coast Guard na walang paghihiganting mangyayari sa kanilang kampo at mananatili silang kalmado sa kabila ng mga panggigipit na kanilang nararanasan. We don't need to go down to the level of the Chinese Coast Guard using their water cannon to use it as an offensive weapon and damaging the other vessels. Samantala, kinumpirma mismo ni NEC Assistant Director General Jonathan Malaya na ipinatawag na ng DFA ang Chinese Ambassador to the Philippines ukol sa nangyaring insidente nitong weekend. Ngayong hapon ay ipinatawag ng DFA yung Chinese Ambassador para iparating ang inis ng ating bansa, no? At hingan ng eksplanasyon ang China dun sa nangyari over the past 2 days in Baho de Masinloc and Ayungin Shoal. Habang patuloy na umaasa ang bansa na mariresolba ang sunod-sunod na pangbubuli sa Philippine vessel. Hahanap po tayo ng solusyon dito sa problema natin. Hopefully ang China makinig
no, at makipagdialogo sa ating bansa ng sinseridad, na may sinseridad at determinasyon na ayusin tong problemang ito. Huwag anyang mabahala ang publiko at hindi naman hangad ng gobyerno ng Pilipinas magkaroon ng kaguluhan at girian ang dalawang bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, sa kabila ng water cannon incident, hindi nagpatinag ang Atinto Coalition at matagumpay na nakapagpadala ng mga probisyon at Christmas gifts sa mga tropang Pinoy at mangingisda sa Lawaca Island sa West Philippine Sea. Ayon sa mga sibilyang organizer ng Christmas convoy, isa sa mas maliit nitong supply boats ang nakalusot raw sa mga Chinese maritime vessels para makarating sa Lawaca Island na bahagi ng Spratly Islands. Ilang oras lamang yan na matapos i-anunsyo ng grupo na kinansela na nila ang malaking convoy at pabalik na ng El Nido, Palawan nitong linggo. Sinundan raw kasi at hinaras ng mga Chinese vessels ang kanilang pangunahing sasakyan at TS Kapitan Oka sa bahagi ng Kayumangi Bank. Matapos ang makasaysayang convoy, plano naman ng grupo na magkasapa ng panibagong misyon sa West Philippine Sea sa paglalayong maging normal ang paglalayag ng mga sibilyang Pilipino sa naturang teritoryo. Formal nang hiniling ng Kongreso sa NTC ang suspension ng operasyon ng SMNI. Yan ay matapos lumabas sa pagdinig ang ilang paglabag nito sa prangkisa. Kabilang ang hindi parehong mga deklarasyon ng naturang network sa SEC at Kamara ukol sa totoong may-ari ng kumpanya. May Balitang A to Z si Giselle Simon. Nasilip ng Kongreso ngayong araw ang pagpapalit ng may-ari ng Suarasag Media Corporation, ang kumpanya sa likod ng Sunshine Media Network o SMNI. Batay sa ipinasang papeles ng SMNI sa Kamara, nananatiling pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy ang SMNI hanggang 2021. Iba ito sa ipinasa nilang mga dokumento sa Securities and Exchange Commission. It turns out that the submission to Congress is different from the submission to the SEC. So ito pong submission ng GIS to Congress, which has the beneficial ownership declaration, ito pong binasa ko, ito po ay wala po dun sa submission sa SEC. Kaya nagtaka po ang SEC. The Honorable Kimbo is correct that we have different documents. Depensa naman ang kampo ng SMNI at ng abogado ni Kibuloy, hanggang taong 2020 lamang namuno si Kibuloy dahil siya ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Pastor Apollo Kibuloy is the beneficial owner only in 2020 because he is the trustee of a corporation soul, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Correct. Because per description of the SEC, Mr. Chair, letter B, D, and I, Mr. Chair, only natural person should be included in the beneficiary. He does not have the documents. He has no access to such documents, so we cannot answer that intelligently, Your Honor. Pero giit ni Deputy Minority Leader Representative J.J. Suarez, hindi maaaring magkaibang ipinasang dokumento ng SMNI sa SEC at Kamara. It's supposed to be one and the same. Those are sworn affidavit, notarized documents. And then you have just now admitted na nagkamali kayo ng submission dito. So on that point, Mr. Attorney Tolentino, again, that puts a lot of question on the truthfulness of the documents that you're submitting to the House of Representatives, which may tarnish the very franchise that you hold. Maituturing na paglabag sa prangkisa ng media network ang pagpapalit ng may-ari ng walang pahintulot ng Kamara. Bukod pa ito sa ibang nakitang paglabag ng media outlet, katulad ng pagpapakalat ng umano'y fake news. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na mukhang niloloko-loko tayo dito. Sa huli, ipinagtibay na ng komite ang House Resolution number 1499 na nag-uudyok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon na naturang media station. Resolution urging the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Suarasug Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act number 11422. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.
Nagtungo naman sa Korte Suprema ang mga asawa ni na SMNI anchors Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis para maghain ng petitions for certiorari at habeas corpus. Hiling ni na Walter Partosa at Rohilda Celis ang agarang pagpapalaya kina Badoy at Celis dahil anila ay walang legal na basehan ang kanilang pagkakadetine sa Kamara. Kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Lahari Roque. Iginigiit rin nila na hindi nabigyan ng due process ang dalawa. Cited in contempt si Celis dahil sa pagtangging pangalanan ng source ng umano'y 1.8 billion peso na ginasta ni House Speaker Martin Romualdez sa international travel nito. Habang si Badoy naman ay pinuntusan dahil sa bago-bagong sagot ukol sa mga advertisers ng programa. Unang na ring hiniling ni Caseli sa House Committee on Legislative Franchises na bawiin na ang contempt order laban sa kanya pero ibinasura ito ng komite. Siyempre, pamilya, kailangan kasama namin yung aming asawa. Sana mapapakinggan kami ng Supreme Court na... Sana po makamit namin ng justice. Mapakawalan si Ka Eric at si Ma'am Lorraine. Hindi lang po si Badoy at si Ka Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Naghain naman ng Senate Resolution 884 si Senator Riza Ontiveros para imbestigahan si Pastor Apollo Quiboloy. Nag-ugat ang inihayang resolusyon ng mambabatas matapos mapaulat na marami ng biktima ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at violence, child abuse ang The Kingdom of Jesus na pagmamay-ari umano ni Quiboloy. Matatanda ang inakusahan ng federal grand jury sa California si Quiboloy noong 2021 dahil naman sa reklamong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion. Pirma na lang ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kulang para maisabatas ang 5.7 trillion peso national budget para sa taong 2024. Ito'y matapos ratipikahan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Report ukol sa naturong pondo. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara, inaprubahan ng BICAM ang dagdag pondo sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad, depensa at hustisya, gaya na lang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. May pagtaas rin sa pondo ng National Intelligence Coordination Agency at National Security Council, habang suportado rin ang pondo ang Departments of Education at Agriculture. Sa tanong naman kung may pinagbago ba sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds, tiniyak ni Angara na walang pinagbago sa ipinasang bersyon ng Senado at sa pinal na BICAM version. Those in favor, please say aye. Those against, please say nay. The ayes have it. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 8980, the fiscal year 2024 General Appropriations Bill, is hereby adopted. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tokyo, Japan. Sa Biyernes po yan para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakdang makipagpulong si PBBM kina Japanese Prime Minister Fumio Kishida at iba pang ASEAN leaders. Inaasahan naman na tatalakayin sa ASEAN ang ekonomiya, geopolitical issues, kasama na ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang nakatakda namang bumalik sa Pinas si Pangulong Marcos sa December 18. So here, not only will they review the cooperation activities of ASEAN through the years, but also they will discuss South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea, and other international developments that have a bearing on ASEAN. Good news naman tayo sa mga consumer. Matapos ang 3 buwang sunod na dagdag singil sa kuryente, magpapatupad ng bawas singil ngayong December ang Meralco. Bukod rito, may bawas din sa presyo ng petrolyo na aabot sa halos 2 piso at inaasahang magtutuloy-tuloy hanggang unang linggo ng 2024. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Nakabantay si Cherry sa ilang aparato ng kanyang printing shop na hindi ginagamit pero nakasaksak. Pagka hindi ginagamit, papatayin, isa lang yung bubuksan. Bakit?
Para tipid sa kuryente talaga. Kasi ang mahal nga ilang kilowatts yung kailangan para uminit siya. Parang plancha naman. Takot kasi si Cherry na lumobo pa ang buwan ng bill sa kuryente. Pagka marami yan, doon na nagbubukas ng iba. Pero may good news sa kanya, Meralco, dahil matapos ang 3 sunod na buwang dagdag singil, bababa ng 80 centavos ang singil sa kada kilowatt-hour dahil sa pagbaba ng generation charge dala ng mas mababang presyo ng kuryente sa wholesale electricity schedule. And bulk of the overall rate reduction as is in the past ay ito pong sa generation, bumaba po ng 66 centavos. Nadala po yung taxes na almost 9 centavos. Transmission almost no change at yung others charges bumaba din po ng almost 5 centavos. Katumbas ito ng 159 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours hanggang halos 400 pesos naman sa 500 kilowatt-hours. Kaya't kumpiyansa si Joanna na bukas ang Christmas lights tuwing umaga. Ano ba ito? Maliit lang naman po yung consume ng Christmas light. Nag-iilaw tayo, lalo kung LED ang ginagamit natin, hindi pa rin tataas yung konsumo mo kumpara pag summer months. It usually kicks in during the summer months, starting on March all the way towards June. No? By July, pag nag-umpisa nang pumasok yung rainy season, hanggang bare months, hanggang Pasko, no? Hanggang tumawid ng January at February, mababa ang demand. Samantala, may panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo. Pinakamalaki sa diesel na halos 2 pesos ang bawas presyo sa kada litro, 1 peso 60 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunso daw ito ng paghina ng demand ng China at ang issue sa supply cuts ng OPEC Plus countries. Pero hindi nagulat dito ang ilang jeepney drivers. Baba na pag binabaya, hangin yan. Unang buga niyan, hangin. Bababa ka ng piso, 50, tapos tataasan mo kami ng bigla ng 2. Malaking bagay sa amin na nawawala. Wala naman kami magagawa. Pag hindi ka naman sumunod, hindi ka rin makakabiyahe. Di ba? Kadalasan pa raw kasi, bagamat may ilang bawas presyo. Tamo, pag-welta niya ng January, makikipagpustahan ako sa iya, biglang taas yan, biglang bawi yan. Pero sa oil monitoring ng Department of Energy, kumpiyansa itong magiging maganda pa rin ang galaw ng presyo ng petrolyo, lalo't malaki pa raw ang world supply kumpara sa demand hanggang sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakatakdang magsagawa ng panibagong 2-day transport strike ang grupong Piston sa December 14 at 15. Ito ay bilang protesta pa rin sa napipintong deadline ng consolidation sa December 31 na bahagi ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Iginigiitan nila ang pagbabasura sa programa lalo't ito raw ang sisira sa kabuhayan ng jeepney drivers sa bansa na iniaasa na sa pamamasada ang kanilang hanap buhay. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang sangay ng pamahalaan para makatulong sa kanilang hinaing. Mismo ngayong araw ay kausap natin ng mga Office of Senador na senadora na yung Grispo at nagkaroon din tayo ng propose na mag-file ng isang resolution ang opisina ni Grispo para sa pagsuspinde ng deadline ng December 31 at siyempre yung usapin nga ng omnibus franchising guidelines. Kaya susunod sa ibayong balita ang latest sa bakbakan ng Hamas at Israel. At sa ating balitang A to Z Sports, panibagong milestone para kay NBA legend LeBron James. Alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Nagkilos protesta ang ilang estudyante ng Mindanao State University sa Marawi City bilang pagtutol sa muling pagbubukas ng klase sa eskwelahan isang linggo lang matapos ang pambobomba. Giit ng mga mag-aaral, dapat ay tiyakin muna ang hustisya para sa mga nasawi at seguridad na ligtas na bago ang resumption ng pasok. Matatanda ang 4 ang nasawi sa pagsabog habang nasa 45 naman ang sugatan. Noong linggo, nagsagawa naman ng sweeping operation ng Provincial EOD at K9 Unit ng Lanao del Sur sa campus grounds.
Pinirma ng Smartmatic ang paghahain ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Laban yan sa diskwalifikasyon ng COMELEC sa paglahok nito sa anumang procurement process. Matatandaang November 29 na maghain ang COMELEC ng pagkadiskwalipika sa Smartmatic. Samantala, ikinatuwa naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagratipika at concurrence ng ILO C-190 o Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Ayon kay Villanueva at co-sponsor ng naturang Senate resolution, malaki ang ambag nito sa pagtugon sa karahasan sa mga manggagawa. Malaki na ang epekto ng bakbakan ng Israel at Hamas sa estado ng health system sa Gaza ayon sa World Health Organization. Habang Hamas nagbantang hindi pa uuwiing buhay ang mga bihag nito kung hindi matutupad ang hiling sa Israel. May balitang A to Z si Billy Torres. Lalo pang tumaas ang bilang ng nasawing Palestino sa pinatindi pang opensiba ng Israel Defense Forces sa Hamas. Sa ngayon, 18,000 na ang death toll sa Gaza. Sa patuloy na pag-atake, unti-unti na ring bumibigay ang health system sa lugar ayon sa WHO. Without a ceasefire, there is no peace. And without peace, there is no health. I once again call for healthcare to be protected proactively and not attacked. Nitong Sabado, lumabas ang ulat na isa sa mga hostage ng Hamas ang patay. Pero depensa ng grupo dahil ito sa bigong rescue attempt. Banta naman ng Hamas, wala silang bihag na makauuwing buhay. Maliban na lang kung matutumbasan ng Israel ang hiling nilang pagpapalaya sa iba pang Palestino na nakakulong doon. I urge all member states, especially those with the most influence, to work with urgency to bring an end to this conflict as soon as possible. I reiterate my call for the release of the remaining Israeli hostages. We will not give up. We will continue our efforts. We will continue knocking on the door of the Security Council until it wakes up and shoulder its responsibility by stopping this criminal war against the Palestinian people. Samantala, lumapag na sa NAIA Terminal 3 ngayong Lunes ang ika-11 batch ng OFW na naipit sa gulo sa Israel. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Nakopo ng Los Angeles Lakers sa pangunguna ni LeBron James ang kauna-unahang NBA In-Season Tournament Championship o NBA Cup. Diretso ang panalo ng Lakers sa score na 7-0 sa naturang inaugural cup na layong pasiglahin ng regular season sa pamamagitan ng pag-aalok ng dagdag na $500,000 kada manlalaro at coach. Pero kung tingin nyo ay may edad na at hindi kailangan ni King James ang kalahating $1 million, pinatunayan ng halos 39-year-old na si LBJ na hindi pa patapos ang kanyang laban at karera. Bukod kasi sa pagkapanalo ng LA Lakers team ay gumawa rin ito ng average score na 26.4 points, 8 rebounds at 7 assists para maidagdag sa kanyang resume ang pagiging unang MVP ng naturang inaugural cup. History made once more. Sa aming pagbabalik, BTS fans, bakit nga ba nalulungkot sa pansamantalang pagkawala nila Kim, V at iba pa? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sad day para sa BTS fans. Maraming ang nalulungkot ngayon dahil ang K-pop group BTS members na sina Kim Namjoon o RM at Kim Taehyung o V ay papasok na sa mandatory military service sa Korea. Magsisimula ang kanilang enlistment dito ngayong araw, December 11 at magtatagal ng 18 months o 1.5 taon. Lalo pang nadagdagan ang lungkot na nadarama ng ARMY fans dahil susunod din sa enlistment ngayong linggo ang iba pang members na sina Jimin at Jungkook. Nagsimulang makilala ang grupo June 13, 2013 na may 7 miyembro na sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook.
Nilalapit na nga ang Kapaskuhan at hindi pa man dumarating ang simbang gabi na hudyat ng caroling, ang iba ayaw ng paawat. Kung ang mga ito ang mga ngaroling sa inyo, magbibigay ba kayo ng barya lang? Kung kaya may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa essayist at philosopher na si Ralph Emerson. Ayon sa kanya, ang totoo at nagtatagal na tagumpay ay ang kapayapaan at hindi kaguluhan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nakuha na ba ang 13th month pay ng lahat? Pwede nang simulan ang pagpaplano ng budget para makabili ng mga regalo. Dahil 14 days na lang po, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!